Sa isang panahon na paulit-ulit sinasabi sa mga lalaki kung ano lang ang pwede nilang maging, kung anong direksyon lang ang tama at kung anong anyo ang katanggap-tanggap, may isang uri ng lalaki na tahimik na lumilihis sa agos. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagpapaliwanag, hindi siya humihingi ng atensyon, pero napapansin siya. Hindi dahil gusto niyang mapansin, kundi dahil may kakaibang katahimikan sa kilos niya. Isang presensyang hindi pilit, isang lakas na hindi naghahanap ng papuri. Habang ang mundo ay puno ng ingay at kompetisyon, ang lalaking Sigma ay gumagalaw sa ibang ritmo. Sa loob ng katahimikan niya, may nangyayaring paghubog. Habang ang iba ay nagmamadali para patunayan ang sarili, siya ay unti-unting bumubuo. Habang ang iba ay humahabol sa titulo, siya ay nag-iipon ng kakayahan. At habang ang iba ay naghahanap ng pagkilala, siya ay naghahanda ng sarili para sa anumang iharap ng buhay. Sa video na ito, susuriin natin kung bakit ang lalaking Sigma ay natural na nagiging isang taong kayang gawin ang maraming bagay, hindi dahil sa ambisyon o yabang, kundi dahil sa paraan niya ng pag-iisip, pamumuhay at pagharap sa mundo. Part 1. Natututo siya sa pamamagitan ng pamamagitang pagmasid, hindi kompetisyon. Ang unang pundasyon ng Sigma ay ang kanyang paraan ng pagkatuto. Hindi siya natututo para mangibabaw. Natututo siya para umunawa. Habang maraming lalaki ang sumusulong sa pamamagitan ng paligsahan, inggit at paghahambing, ang Sigma ay umaatras ng kaunti upang magmasid. Pinagmamasdan niya ang kilos ng tao, ang galaw ng sistema, at ang takbo ng sitwasyon. Tahimik siyang nakikinig, nag-oobserba, at nagtatala sa isip. Hindi niya kailangang sumali agad, hindi niya kailangang ipakita na may alam siya. Hinahayaan niyang pumasok ang impormasyon, paulit-ulit hanggang sa maging malinaw ang mga pattern. Sa ganitong paraan, ang kaalaman niya ay hindi mababaw. Ito ay unti-unting lumalalim. Dahil dito, natututo siya ng mga kasanayan ng tila natural. Naiintindihan niya ang mga tao kahit kaunti lang ang salita. Nauunawaan niya ang mga sistema kahit hindi detalyado ang paliwanag. At nakabubuo siya ng estratehiya kahit walang nagtuturo sa kanya ng direkta. Ang lakas niya ay hindi sa bilis ng pagsagot, kundi sa lalim ng pag-unawa. Ang katahimikan niya ay hindi kakulangan, kundi imbakan ng kaalaman. Part 2. Ang kalayaan niya ang nagtutulak sa kanyang pagiging sapat sa sarili. Ang pamumuhay ng Sigma ay umiikot sa isang simpleng prinsipyo. Kung kaya kong matutunan, aaralin ko. Hindi dahil ayaw niya sa tulong, kundi dahil pinahahalagahan niya ang kakayahang tumayo sa sariling paa. Kapag may nasira, sinusubukan niyang ayusin. Kapag may problema, pinag-aaralan niya. Kapag may emosyonal na hamon, inaayos muna niya sa loob bago lumapit sa iba. Sa pagdaan ng panahon, ang ganitong pag-iisip ay nagbubunga ng maraming kakayahan. Hindi siya eksperto sa isang bagay lang. Marunong siya sa marami dahil kinailangan niya. Ang taong umaasa palagi sa iba ay nagiging limitado. Ang taong natutong umasa sa sarili ay nagiging malawak ang saklaw. Ito ang tahimik na dahilan kung bakit ang Sigma ay maraming alam. Hindi siya hinubog ng formal na istruktura lamang, kundi ng pangangailangan, karanasan at sariling disiplina. Kaya kapag humingi ang buhay ng aksyon, handa siya. Part 3. Ang kuryosidad niya ay walang pinipiling larangan. Ang kuryosidad ng Sigma ay hindi kontrolado ng uso o papuri. Kung may bagay na umagaw ng pansin niya, susuriin niya ito. Maaari siyang mag-aral ng psikolohiya ngayon, teknolohiya bukas, at filosofiya sa susunod. Hindi para ipagyabang, hindi para ipakita sa iba, kundi dahil may tunay na interes. Hindi siya nagmamadali, hindi siya naghahanap ng mabilis na resulta. Ang pagkatuto niya ay parang apoy na dahan-dahang naglalagablab pero hindi namamatay. Dahil bukas ang isip niya sa iba't ibang larangan, nakakakita siya ng koneksyon na hindi napapansin ng iba. Nauunawaan niya kung paano nag-uugnay ang emosyon at lohika, disiplina at kalayaan, isip at kilos.
Ang isipan niya ay nagiging parang aklatan na puno ng karanasan at kaalaman mula sa iba't ibang mundo. Part 4. Sa pag-isa siya pinakanagiging malakas para sa Sigma, ang pag-iisa ay hindi pagtakas. Isa itong lugar ng paghubog, habang ang iba ay nalulungkot kapag nag-iisa siya ay lumilinaw. Sa katahimikan, doon siya nagbabasa, nagsasanay, nag-iisip at nagpaplano. Ang mga oras na hindi nakikita ng mundo ang siyang nagbubunga ng kakayahan. Ang tila natural na talento ay kadalasan produkto ng mahabang oras ng tahimik na pagsasanay. Ang Sigma ay sanay sa ganitong uri ng pag-unlad. Sa pag-iisa, nabubuo ang kanyang emosyonal na balanse, lalim ng pag-iisip at personal na prinsipyo. Dahil dito, hindi siya madaling matinag ng gulo sa labas. Habang ang iba ay takot mag-isa, ginagamit niya ito bilang sandata para sa pag-unlad. Part 5. Mabilis siyang umaangkop dahil malaya ang kanyang isip. Ang Sigma ay hindi basta sumusunod sa grupo. Inaangkop niya ang sarili batay sa realidad, hindi opinyon ng karamihan. Kapag may krisis, hindi siya nagpapanik, nag-oobserba siya. Kapag may pagbabago, hindi siya kumakapit sa luma. Bukas siyang mag-adjust. Ang kalayaang mag-isip ng mag-isa ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang umangkop. Hindi siya natatakot baguhin ang direksyon kung kinakailangan. Dahil dito, nagiging matatag siya sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Hindi siya mabilis mag-react, sinusukat niya ang kilos. At sa pagdaan ng panahon, ang kakayahang ito ay nagiging isa sa kanyang pinakamalalakas na sandata. Part 6. Pinahahalagahan niya ang kahusayan, hindi ang papuri. Ang huling dahilan kung bakit nagiging maraming alam ang Sigma ay simple. Mas mahalaga sa kanya ang galing kaysa palakpakan. Hindi siya natututo para mapansin, natututo siya para maging handa. Ang sukatan niya ng pag-unlad ay hindi likes o papuri, kundi kumpiyansa sa sarili. Dahil panloob ang kanyang motibasyon, mas malalim ang kanyang pagkatuto, mas matatag ang kanyang kakayahan, at mas buo ang kanyang tiwala sa sarili. Habang ang iba ay umaasa sa panlabas na suporta, siya ay umaasa sa sarili. At doon siya nagiging malakas. Ending. Sa pagtatapos ng tahimik na pagninilay na ito, tandaan mo ito. Ang lakas ng lalaking Sigma ay hindi nasusukat sa ingay, titulo o reputasyon. Nasusukat ito sa lalim. Ang kanyang kakayahan ay hindi palabas. Ito ay bunga ng mahabang panahon ng paghubog sa loob. Maaring hindi ito makita ng mundo, pero sapat na alam niya. Kung may bahagi ng mensaheng ito ang tumama sa iyo, alalahanin mo. Hindi mo kailangang paliitin ang sarili mo para magkasya sa inaasahan ng iba. Hindi mo kailangang pumili ng iisang anyo lang. Pinapayagan kang lumago, pinapayagan kang matuto, pinapayagan kang maging buo. Lakarin mo ang landas mo ng tahimik. Paunlarin mo ang sarili mo ng may tiyaga. At hayaan mong ang kahusayan mo ay magsilbi sa iyo, hindi para magpasikat, kundi para magkaroon ng panloob na kapayapaan. Salamat sa oras mo. Hanggang sa muli.